Hello, 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 hello. Tayo po ngayon ay tatakbo para sa ating run number 41. Yan, so medyo madaling araw ngayon. Tatakbo po tayo para sa ating run 41 kasi po nasa 190 plus ang ating ang ating pong naiipon na sa 250 miles, 190 plus pa lang. So kaya tuloy-tuloy po natin. Friday ngayon ay makakatakbo ulit tayo. Sa ngayon nga lang ay medyo masakit yung tuhod ko. Medyo may nararamdaman akong parang mapupunit na tendon. Ini-exercise ko lang siyang ganun. Itong kanan, baka ito ay rayuma. Tingnan natin hanggang saan yung kaya. Tiisin na lang natin kasi nga challenge po ito. Okay, so sige guys, takbo po tayo. Samahan niyo po ko sa isa na namang 13 minutes na video ngayon sa ating pang-premiere. Sige guys, bye. Hello, yan, takbo lang po tayo ngayon para sa ating run 41. Ito po yung harap ng bahay namin at i-highlight ko lang po itong maraming magandang bulaklak. Yellow bell, tapos merong dilaw na dancing lady. Ayan, dancing lady, orchids na dancing lady. Okay, yan po yung bahay namin. Natatabunan na ng mga bulaklak, hindi na masyadong makita yung bahay. So yan, tuloy-tuloy lang po, tuloy-tuloy na po tayo. Gusto ko sana sa inyong ipakita ito pong mga palayan na sobrang hinog na. Dapat po yan na-harvest na. Baka yan po ay ma-over hinog, malalaglag na yan. Maraming mahuhulog during harvest, maraming masasayang. Okay, shoutout nga pala sa ating mga team Kapuso, masipag po, lalo na po si Sir Katoto, Katoto's TV. Yan, Katoto's TV nasa Qatar. Pagaling ka dyan, Sir Katoto's TV. Yung nakaraan po ay na-hospital si Katoto. Ngayon ay panay-panay na ang lakwatsa at kain sa labas. Yan. I-share mo naman sa amin yung foods dyan na mga Qatari food. Joke lang, Sir Katoto. Okay, tayo po ay takbo na. Yan. Takbo tayo dito. Laki ng kalabaw guys. Laki, kakatakot. Siguro mga 500 kilograms to. Laki niya. Baba. Sakit talaga yung aking tuhod. Baka hindi tayo tagal ngayon tumakbo. Makarating tayo ng sentro ay balik na po tayo. Yes, may mga manok. Yun. Takot yung manok. Ito po mga paskil na to ay nung ano pa to, yung nakaraang botohan 3 years ago. Hindi pa naalis. Next year ay magbobotohan na naman. Yan, sana ay maalis na yan. So tuloy-tuloy tayo sa pagtakbo. Dito tayo sa Salvacion Road. I-highlight ko sa inyo itong mga bunga ng okra. Ang gaganda, oh. Ang daming bunga niya. Tapos ito pong papaya na marami ding bunga at maraming hinog. Halos hindi napipitas. Kita niyo yan. Ang daming kahinugan. Sunod-sunod na yung hinog. Ito naman, diba? Malilit lang yung lahi niya. Papo guys, dito po sa ating pagtakbo ay marami tayong makita mga papaya tree at marami na rin buong halos bulok na, halos nabubulok na, hindi napipitas. Ang dami, no? Yan po, papaya tree, papaya fruits.
Sakit talaga yung aking braso. Yung dugtungan. Sarap na tulog ng mga dogs. Dati ang lilit ang dogs are sleeping. Magalit sa atin. Nasa matingin ng nanay. Nanay! Meow! Meow! Nagising. Nagising sabay-sabay. Nagising sabay. Ito po guys, dito tayo sa bahay ng lola ko. Habang tatakbo tayo ay pumasyal tayo dito. Nakita natin dito marami ring puno. May puno ng papaya din, puno ng kamyas, puno ng papaya. Ayan. Sili, maraming sili. Pabunga na yung sili dito. Tapos dito po sa harap, left side, merong mga saging. Maraming punong saging. May mga bunga na din. Pero wala pang magulang. Wala pa namang ma-harvest. Ayan. Meron mga bunga na. Pero wala pang ma-harvest. Tapos may puno dito ng kakao. Pero wala ring hinog na makukuha. Malalaki yung bunga niya ng kakao. May kakao, may papaya din. Tapos dito sa likod ay ang bodega. Ito po yung pinapaupahan ko. Ito sa likod ay mga stock. Stock. Makalat. Sa likod ang CR. Ayan, may CR din. CR. Sabi din puno ng saging. Ang mga puno din ng saging. Ayan. Tatlo po ang may bunga. Puno ng saging. Tapos itong bakod. Ito na yung bakod. Pinatungan na ng bahay. Dingding. Kapitbahay. Ito po ang bahay ng aking lola. Dito sa San Ramon. Ito po yung pinagawa. Bubong. Pinagawa po ito nung bagong dating po ako 2021 galing Saudi. Ito po yung pinagawa ko. Bubong. Pinalitan ng mga bubong. So yun, dito ulit tayo mag-start tumakbo. At na-highlight ko lang po itong lote ng aking lola dito po sa San Ramon. Sa likod. Hello, ayan po, pupuntahan po natin si Leklek upang mapacheck up po yung kanyang mata. Siya po bibili na natin na may check up po sa Sunday. October 13 po may check up kay Dr. Bagnes. So para malaman po, yun po ang sabi ni Sir Welipad, para malaman kung ano po yung karamdaman ng kanyang mata, kasi po ang kanyang daing ay unti-unti po itong lumalabo. Hanapin po natin siya dito sa kanyang bahay. Samahan niyo po ako. Punta po tayo dito. Dito po yung bahay nila Leklek. Magandang umaga po. Magandang umaga po, nanay. Kayo po yung nanay ni Leklek, ano po? Pwede pong malaman kung nasaan si Manoy Leklek. Nasa unan siguro. Pumasyal po sa unahan. Opo, kanina lang nandito. Pakisabi lang po kung dumating ay sa Sunday po, October 13, maaga pong alis namin papuntang Usepa para mapacheck up siya. Baka mga 6:30 or 6, pwede na po yun. Para maagang makapila. Kasi may pila po yun eh. Opo. Kasi po sabi niya ay lumalabo rin yung mata niya. Totoo po ba yun? Opo. Tapos po nay, yung kanya pong paa ay okay na ba? Magaling na po ba yung paa niya? Ngayon na, pero pilay pa din siya. Pilay-pilay pa. Pero wala nang sugat. Wala na. Okay po. Mabuti po kung ganun. So ibig sabihin po parang wala siyang diabetic ano, kasi sabi nila
pag diabetic po, hindi gumagaling. Sana gumaling na po talaga yung diabetic. Na so, diabetes na. Ayan, sana po ay okay na siya. Kasi po kung ano po yung sa katarata o operahan, hindi po pwedeng operahan pag diabetic. Baka hindi po gumaling yung mata niya, magdugo. Sige po, papacheck up po natin siya sa Sunday. Pakisabi na lang po. Kayo po, kumusta naman? Galing naman. Okay naman ang health? Naman, okay. Sa mata po, walang problema. Yung asawa ko, yung problema yung mata. May katarata din ang asawa niyo? Okay po. Matagal na po yun, may ilang taon na. Hindi pa po napacheck up. Hindi pa. Ay, ganun po ba? Pero meron po siyang mga PhilHealth, birth certificate. Sige po. Sige po, unahin po muna natin si Leklek para kung sa susunod at nagtagumpay po tayo kay Leklek ay si Mr. nyo naman po. Manawagan din po tayo kay Sir Well. Ano po? Sige, salamat po sa oras nyo. Salamat. Good morning. Ayan po, tayo po aalis na dito, no? Kasi wala po si Leklek. Ngayon po ay tuloy lang po tayo dito sa ating pag-scout na matutulungan kay Sir Well Lipat. Every Friday po pwedeng umakyat. Pupunta na po tayo dito. Lalabas tayo dito sa kanilang lugar. So, ayan. Tapos na po natin ang ating Run 41. So, tinapos po natin ng maiksi yun. Hindi po natin nag-full takbo dahil inabot po tayo ng low battery sa daan. So, nagpatay po yung ating cellphone ng mas maaga. Kaya po naman ay tinapos natin siya sa loob ng 3.15 miles sa ating Run 41. Ito po ay may oras na 37 minutes and 43 seconds. So, ayan po. At least nakaipon-ipon po ako ng miles po para sa ating run challenge. Nakaipon po tayo at wala po tayong sayang na araw ngayon. Kahit kaunti ay madagdagan dahil nga po malaki pa po yung balanse natin, 50 miles pa po. So shoutout po at meron po tayong bagong update kay Tatay Leklek. Magaling na po yung paan ni Tatay Leklek. Hilom na po yung sugat niya na biniyak sa ilalim ng paa niya. Siya po yung tinulungan ni Sir Well Lipat na makabili ng gamot at siya po ay nakapunta rin po sa DSWD upang humingi ng karampatang tulong. Maraming salamat Tatay Leklek dahil sinunod mo yung mga payo at gamot ng doktor sa iyo, nakabili ka rin po. Ngayon po ay nag-follow up po siya ng hiling tulong kay Sir Well dahil nga po malabo po yung mata niya, kaya pinayuhan naman po ng ating Sir Well na siya po yung magpa-check up. Kaya nga po this Sunday ay sasamahan po natin siya. Abangan po natin ang update kay Tatay Leklek. So hanggang dito na lamang po. Sali po kayo sa ating 250 miles run challenge. Bye-bye! See you sa ating Run 45. Bye!